Good evening po sa inyong lahat po. Hmm, Sana po na happy kayo sa araw na 'to, Friday, na yung off ninyo. Pero ako hindi ako nag-day off kasi magligpit ako sa mga gamit ko kasi lipat ako ng ibang bansa. Waiting na ako sa visa ko, tapos ng interview ko sa papunta ng Canada po. Sana po na kagaya ko nakakatulong dito, mag-ingat kayo at saka kailangan taon-taon ninyo kunin yung serbisyo ninyo, yung indemnity ninyo kasi mahirap pag lumaki kagaya ko. Tapos, nagbigay sila ng 2 taon lang, hindi pala to valid yung binigay nila. So, yung binigay nila, so kailangan pa din na bayaran nila ng buo. Yung binigay nila, bawasan na lang yung 2 taon. Sabi ng taga DMW po. So, yun lang po masasabi ko sa inyo na kailangan i-update kayo sa mga benepisyo ninyo. Kasi, kagaya ko na umuwi ng Pinas kasi lipat ng ibang bansa. Kasi, yung tumagal na ako dito na pangit ang ugali nila. 3 months na po yung ugali nila. Hindi ko na maintindihan. Kasi gusto nila na manghingi ng 10% po sa channel ko. Ayoko naman na magbigay ng 10% kasi mag-live ako sa gabi man, hindi naman sa araw kasi nasa trabaho ako. Tapos, ang daming satsat nila, kailangan magbigay ako ng 10% sa kanila at saka yung sasakyan daw, bakit nagbili ako ng bago sa kanila, second hand. Hindi ko naman kasalanan bakit nagbigay sila ng second hand. Hindi ko naman kasalanan, yun ang gusto nila. Bakit nagpaalam ba sila na magbili sa akin? Wala akong karapatan kung anong bilihin nila. Yung obligasyon ko dito maglinis lang ng bahay. Pero kung anong gusto ko na bilihin, bakit mangialam sila? Pera ko naman yan. Wala silang pakialam kung anong bilihin ko kasi hindi naman nila binigay yon. Pinaghirapan ko yon sa kanila. Araw-araw, 14 na oras, nagtrabaho ako para makuha ko yun ang pangarap ko. Pero sila tutol sa gusto ko. Hindi pwede. Kung anong gusto ko rin. Salamat po sa inyo. Huwag kayong magpatalo sa kanila. Kailangan lumaban tayo ng patas. Salamat po sa inyo.